XL 558. Naglalagablab dahil we love you. Love. Lovely day, lovely Wednesday morning. Kumusta ho? Kompleto po ba yung inyong mga 10 daliri? Kami ay Ayos. well, thank you Lord at Intact. ligtas naman ho tayo. At hindi kami nagpaputok. Nakirinig lang ng putok. Ayan. Welcome back, kasama buddy. Thank you, kasamang Weng. Of course, kami pa rin yung mga kasama again, Weng de la Peña. This is Buddy Obera. Yes. Kasabay ng pagsalubong ng bagong taong 2014, isang commercial complex ho ang nasunog sa May Binondo, Maynila. Alas 12:24 kanina madaling araw nang naitaas sa unang alarma ang sunog na yan na umabot sa ikatlong alarma. Mabilis kumalat yung apoy na sa nasunog na R Square Complex dahil puno ho ng mga damit yung kahabaan ng Rowan Street. Tinamaan ng Roman candle. At naapula ho ang apoy mag-alas 2:30 na ho kaninang umaga. Pero wala namang nasugatan sa nangyaring insidente na yan. Patuloy ho ang investigasyon ng mga bumbero sa pinagmula ng sunog. Dahil naman sa away, trapiko, isang kumpirmadong patay habang 4. Yan ho ay hindi na mawawala yata sa balita ang mga patay na yan. Ay meron hong 4 na sugatan din sa pagtatalo ito ng isang pulis at mga barangay tanod dyan sa Parañaque. Ayon kay Chief of Police Ariel Andrade, sakay na motorsiklo si Piotr Michael Davila, pulis ng Aviation Security Group kasamang misis para mamili ng sitahin daw ho ng mga tanod dahil pumasok sa one-way na kalye. Nako. Ay dito na ho nagkaroon ng pagtatalo may ito na humantong sa agawan sa baril ng pulis na kalibre 9mm. Habang inaawat, naiputok ang baril sa ulo ng misis ng pulis na si Maria Rosario Lisuarez. Na makita na ng pulis ang kanyang misis na bumulagta, pinagbabaril naman niya ang mga tanod. Una nang nagbabala ang pamuno ng PNP na sinumang pulis na mapapasama sa indiscriminate firing ngayong bagong taon ay posibleng maharap sa parusa dahil sinelyuhan na nga ho yung mga baril na mga ito. Aksidente, may nangyari daw sa may QC. May report si Silvestre Labay, walang tulog-tulog pa yan si Bay. Bay 2014 na, sumisipa pa rin tayo. Anong nangyari dyan? Hindi pa rin natanggal kasamang Buddy Weng ang Toyota Revo na may plakang WPY 551 kulay gray na bumaliktad kaninang alas 5:30 ng umaga dito sa Quezon City Circle kung saan natanggal ang dalawang gulong nito at isa sa unahan at isa sa likurang bahagi at dinala na sa pinakamalapit na pagumutan ang naturang driver na sinasabing lasing umano ang driver nito. Samantala bago nangyari niyan ay isa ring aksidente ang nangyari sa tahaban ng Quezon Avenue kung saan ay si Renato Gaoltos ito'y tumaob yung kanyang taxing minamaneho dito sa lungsod ng Quezon. Posible manong nagtamo ito ng bali sa kaliwang kamay itong si Gaoltos na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng mga rescuer at sinasabing tinatahak nitong driver na si Gaoltos ang kahabaan ng Quezon Avenue nang siya sitahin ng 3 niyang lasing na pasero na napakabagal daw umano ang takbo nito kaya pilit na inagaw ng isa sa pasero ang manibela dahilan para mawalan siya ng kontrol. Tumampa ang taxi nito sa Center Island bago nito inararo ang steel fences at tumaob. Pero isa lang daw umanong pasero ang nakitang lumabas ng taxi at bigla lang itong naglaho. Aminado rin naman si Gaoltos na nakainom siya. Galing siya sa party at nakainom umano itong taxi ng isang boteng beer kung saan ay lasing ng magmamaneho. Naharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang nasabing driver. Isang bote lang ng beer, ano? Isang bote lang ng... Tama na, hindi sanay. Oo. Huwag nang sanayin. Dapat maging tandaan na yun na
Kahit isang bote lang, wag na. Huwag na, Diba? kahit na. Ang problema kasamang Weng Buddy, ang dahilan kung bakit sumampat, bumaliktad yung taxi sa Quezon Avenue, ay inagaw ng pasahero dahil mabagal Oo. daw yung pagmamaneho. Nabagalan hindi, Hindi, yung driver, Joseph. nakainom rin. Nakainom yung driver. Yun nga, isang bote lang. Oo, isang bote. Yung mga pasahero ay lasing talaga. Inagaw dahil grabe, no? napapagal. Nung pag-agaw na apakan yung gasolinador, tuloy-tuloy yung pagmaneho, sumampa doon sa steel fences. Okay, tumaob yung natural taxi. So, dalawang vehicular accident nangyari na yung magdamag sa pagpasok ng 2014. Sabi no, katuwa-tuwa pero nakaka-alarma dahil pag nagsama-sama na yung mga nakainom, Iba na. wala na. May sariling mundo. Gewang-gewang na kayo. Oo. So, wala namang nasawi dito sa dalawang Pasalamat sila. vehicular accident. Bakit ka Samuel? Pasalamat at walang kwan. Biro mo, pag unang araw ng taon, ikaw ay umexit na. Oo. Di ba? Salit na sasalubong ka, exit ka. Iba yan eh. Ay, Oo. Mabuti lamang sugat at bali lang sa katawan yung tinamo ng mga biktima ng taxi at itong kulay gray na Toyota Revo. Yan. Alright. Kasama mo sa Quezon City para sa DJXL 558 Silvestre Labay, Tatak, RMN. Ano pa? Meron pa ito, hindi maganda sa lubong ng bagong taon sa isang SG. Ano po, security guard. Matapos Nako, bakit na naman? Hold up ba naman? akala Kasama ko- dyan sa port area. Kala ko hindi niya pinalabas. Ay, hindi. Sa Ermita Police po ay dumulog ang biktimang si Jomar Mahinay, 31 anyos at taga Binondo. Mahinay. Ay sa salaysay po niya ay mahinahon niyang sinabing dalawang lalaki na sakay na isang Honda Wave na motorsiklong humarang sa kanya habang siya'y naglalakad lamang sa Bonifacio Drive, Delpan Bridge. Tinutukan siya ng ice pick at sa pilitang kinuha ang kanyang cellphone at cash na 1,000. Meron pa siyang wifi broadband stick. O ba, may dala. Talaga. Ayos, eh. May daladala pa talaga. Siyempre, matapos ang insidente, tumakas po yung dalawang suspect. Talagang yung wifi na yan, no? Pahamak. Pahamak. Baka ayaw niya kasi mag-share eh. Hold up, kinuha na tuloy. May firewall yung wifi niya. Yan, meron pa. Meron pong dead on the spot. Isa ang isa sa 5 suspect matapos makaengkwentro ng mga tauhan ng Baseco PNP sa Tondo. Nakilalang nasawing suspect na si Benji Andrami habang isinugod naman sa Mother and Child Hospital ang nasugatang residente na si Adelia Patricia Perez na nagtabuho ng injury sa kanang tuhod. Sa ulat ng pulisya, isang concerned citizen ang nag-report sa Baseco PNP kaugnay sa 5 armadong kalalakihan sa lugar. Rumesponde agad ang mga otoridad kung saan nakasalubong nila yung 5 sospek. Nang magpakilalang pulis sa mga tauhan ng Baseco PNP ay agad naman silang pinagbabaril ng mga sospek dahilan para sila'y habulin at nauwi nga sa isang engkwentro. Nakatakas naman ang 4 ng nakasama ng nasabing na namatay ng sospek kaya't patuloy ang pagsasagawa ho ng follow-up operation ng mga otoridad. DZXL Bulat Palaro. Sports Style! All set na ang 25th Andrada Cup Division 1 Junior Tennis Championships mula sa January 6 ngayong taon hanggang 12 sa Rizal Memorial Tennis Center, mga kasama. Magtatagisan po yung mga batang tenista na may edad 18 anyos pababa sa kompetisyong pinasimulan ng dating Pangulo ng Philippine Tennis Association at ngayon ay Commissioner ng Philippine Sports Commission noong 1989. Nauna sa mga magsusukatan ng galing sa Silver Anniversary ng tennis event sina Eric Olivares, Andrew Cano, Marcin Gonzalez, Emmanuel Bacalares at maraming iba pa. Yan. Nagiging makulay ho yung opening ceremony at tampok dyan ay ang pagparada ng mga dating Andrada Cup champions. Magtakan nyo, mamimigay pa rin ng mga t-shirts Uy, at alam mug ko. sa mga bisita. Aba. Pahabol. Ayan. Sige, punta. Basta't Punta, ingat palo. lang sa mga pagpunta. Oh, get up na! Gising na ho ba kayo? Si Lolia dito na. Obis na. DZXL Showbiz Balita. Happy New Year. Yan
Yan na. Happy New Year! All right, Lolly, it's your turn. Hello, everybody! Happy New Year! Happy New Year! Nako! Happy New Year! 2014 na! Happy New Year! Magkakajowa na kaya ako ngayon? Happy New Year! Ewan ko sa'yo. Depende yan. Diskarte mo. Ano pa rin ang gagalaw, no? Sa akin ang lahat. Hello, everybody! Welcome back! Ay, thank you. In every way, ay sawa na ako sa'yo. O talaga. Sige lang. Anong latest? Ay, nako. Ipinagdiriwang ni Miss International 2013 na si Bea Rose Santiago yung kanyang bagong taon, kapiling ang mga taga-Albay. Oo, nakiisa ang beauty queen sa ilang lokal na opisyal, gaya ni Governor Joey Salceda. Aba? Oh, ha? E di sino sa inyo ang nag-enjoy? Okay. Yung kwan daw, 16-minute na fireworks display, sabay-sabay, na napanood ng mga taga-Albay, kasama yung beauty queen. Siya'y pinaputok. Pinaputok ang beauty queen. Uy, sandali. Marami akong napansin ng mga iba't ibang pangalan kasamang body, Sige nga. Ano na yung mga Loli? paputok. Meron pa palang... Okay. Oo, may Pacquiao paputok, di ba? Meron may Super Lola. Hinahanap ko yung Loli, wala. Super Baka may- Yolanda meron. Oh, yun. Grabe yung Napoles. Grabe, no? Hindi ko narinig. Napoles kasi ayaw pumutok eh. Napoles. Tahimik. Ayaw. Nag-invoke ba naman ng right to privacy? Ayaw pumutok. Wala, ayaw pumutok. Kaya inis na inis yung kapitbahay namin. Ba't ayaw pumutok nito? Nakasulat pala. Oo, Ay, hindi. yan. Kayo, bibili-bili pa kayo eh. Yung pinakamatindi yung Santiago fireworks. Grabe, delikado. Ang daming tinamaan. Tinamaan, pati matanda. Grabe. Meron pang isa yung kahapon sinabi ni Weng, huwag na lang. Anyway, balik tayo sa aking showbiz. Alam niyo si Kwan, Miss, Bea Rose. Bea Rose, tama no? Sino yun? Bea Rose. O, Bea Rose. Kilala mo ba yun, pare? Sorry Magkadikit kasi yung lettering. So, Bea. nahihilo si Loli. Bea Rose o Bea Rose? Bea Rose. Dalawang pangalan yan eh. Dalawa. Okay, Bea Rose. So, si Bea Rose ay taga Masbate. Ayun, pala. Na kinoronahan ng Miss International 2013 kamakailan. Yan! Ang my showbiz, it's me, Loli! Paparapapam, happy Loli! Happy New Year! Nice, Loli. Thank you, Loli. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Kanino to? Sa atin na lang. Oo, Dahil eh. nandito sa akin, napunta. Sige. Sadya talagang nilagay ni Jen sa akin to. Wala daw siya, mapaglagyan iba. Araw-araw ko nang ginawa to PB, malaki na ang atraso. Sa'yo. O, ito. May kwento. Nakuha ng isang nangangalang Kim Allen. Siya ay 47 anyos na. Yung world record naman ng tinatawag na ultra distance runner mula New Zealand para sa longest distance nang hindi natutulog. Parang hindi ko naintindihan yun Paano daw yun? Hindi natutulog. Runner siya. World record, ultra distance runner Okay. mula sa taga New Zealand, longest distance nang hindi natutulog. Aha. Tuloy-tuloy siguro yung takbo lang. Oo. Parang mas talo pa niya yung kabayo. Parang yung patalastas ng baterya dati. Oo. Oo. Going and going and going lang. Oo. Parang yung rabbit yun, di ba? Oo. Oo. Itong si Allen, nasungkit niya yung record na 486 kilometer
mula sa pagtakbo ng 500 kilometer na umabot ng 86 hours. Tuloy-tuloy. 86 hours, 11 minutes, 9 seconds para sa challenge na yan. December 9 niya pa, sinimulan niyang pagtakbo alas 6 ng umaga. Tumagal ng 4 na araw. Grabe, oh. Walang tulog-tulog. Pero may upo-upo siguro rin. Basta hindi lang siya nakatulog. Hindi na nakatulog. O baka hindi lang siya nakita Madilat lang yung nakatulog. mata. Oo. Pero nabigo na dati na na makuha niya yung unang na record na nakuha na niya nung 2012. Parang nabawasan. Oo. So siya rin pala dati ang holder. Mukhang siya pa rin eh. Matapos targetin na makuha ang kaparehong record ng 2012. Yan eh. So, mga Pinoy, sanay din dyan eh. Sa walang tulugan. Hindi, wala. Yung lakad-lakad lang. Oo. Yung pag-uwi, lakad lang. Oo. Kahit 2 kilometer, 3, wala. Kasi walang pamasahe. Ayun. Lakad lang. Kaya. Nakauwi lang. Naalala ko dati ganun ako nung bata. Ayo. Nung nag-aaral tayo. Nag-aaral tayo. Lakad lang. Hindi mo papunta mansin, sa nandun ka, school. malapit ka na sa inyo. Talaga. Yung bahay na nasa likod lang ng paaralan. Sa amin, tawid paano lang eh. Lakad pakod. Alam mo, magta-tricycle ka pa. Ang tanga mo na. Ganun. Lakad lang. Lakad lang. Di ba, bay? Sabay, naglalakad din siguro. Ika nga, Johnny Walker, keep walking. Yeah. Diba? DZXL! Hindi pala to. Trap. Tama. DZXL! Ulat! Trapiko! Teka muna. Ikaw na muna, pare. Ay, meron na pong nalagyan yung mic. Dali lang. Maganda sa lubo ng bagong taon to, pare. Natatanggal yung gulong. Live na live, bot po sa may Cabana East Avenue, ay andyan ang gwapong-gwapo ngayon 2014, si Sylvester Labay. Rambo, musta ang traffic dyan, bay? Ay, buddy at Weng, mas gwapo kayong dalawa sa akin ng Ganun ba? konti lang siyang paligo na. Salamat ha, salamat. Natin ang magandang umaga. Yung New Year kasama nga, buddy at Weng. Okay. Ay hanggang 2014, December 31. Uso pa ba sa'yo ang New Year's resolution? Ay, may siyempre naman. Meron ka pa rin. Meron pa rin. Talaga At nga. umaasa pa rin kasamang Weng, hindi pa rin wala na pag-asa, buddy. Oo. Yung resolution, hari naway dumami pa. Pero yung New Year's resolution mo nung isang taon, natupad mo naman or nangyari naman? Oo, nadagdagan naman kasamang Weng at yung mga pangarap natin at yung resolution ko, natupad naman. Aba. Oo. Ikaw ba, kagabi, balita ko, walang tulog. Walang tulog kami ni Terry G. Oo nga. Ay, magaling talaga si Terry G. Saan? Magaling mag-handle talaga. Ayan. Pumitot ka sa mga talaga yung para- malilikot din palang kamay ni Terry G. Kala ko magaling sa walang tulugan, walang tigil-tigil, walang tulog-tulog. Magaling sa puyatan. Oo, parang yung tumakbo kanina na taga New Zealand, yung kwento natin. Walang tulog-tulog. Parang ikaw lang. Pero okay lang. Ang mahalaga dyan, pag may time, maligo-ligo rin. Diba? Oo. Sabi nga nila mas mabuti na yung walang tulog kesa sa walang gising. Ganun ba yun? Oo, tama. Oo, walang gising na tulog. Nanaisin ko pang walang tulugan. Mahirap na yung walang gising. Oy, sandali. Pansin mo yung kwan? Kanina napansin ko yung kalangitan. Akala ko fog. Oo, ulam. Grabe, no? Ang puti-puti sa Metro Manila. Makikita nyo yung... Ang tawag doon, ano? Yan, kasama ko nga, buddy, i-report ko sa inyo. Kahapaan ng EDSA papuntang Balintawak. Wala. Abay, kahit na 3 o 4 na truck ng basura kayang magakot hanggang ngayon. Basura yan. Basura yan. Ito naman, yung pollution sa hangin. Galing sa paputok Sa kagabi. paputok, andyan pa rin. Puting Tapos yung zero. hangin pa. Mukhang zero visibility sa langit. Para ka nasa Baguio, yung haze niya. Oh, yun. Tama, yung haze. Kala mo fog haze pala. Yung pollution pala yun. Nako, grabe, no? Yan ang epekto ng paputok. Yan ba'y subukan nyo hong langhapin yung kwan na yan, yung mga usok na yan. Kung hindi kayo magkaroon ng sakit sa baga. Asma, lalo na yung mga may sakit sa asma. Oh, puting-puti. Ipopost ko nga sa Facebook ko mamaya yung nakuha kong picture dun. Siguro isa sa mga dahilan kung bakit nangyaring vehicular accident kasama ng Weng. Hindi ko yan nakikita. Zero visibility.
Lalo na sa may bandang pailog na. Oo. Marikina River, sa Pasig River. Tama. Oo. Oo. Yung dito sa kahaba ng East Avenue, maluwang yung lansangan. Maluwang. Dahil, ano? May kasidan, pwede ka magpatintero dahil ngayon holiday. Siyempre, New Year. Wala pa, hindi pa nagbabalik ka ng mga bakasyonista. Maming hapon pa lang. Oo. Dahil bukas may pasok na ulit. Oo, May pasok na mo. Back to regular. Oo. Kaya bukas, yung mga alis ng bahay, agahan nyo. tama. Ay, baka wala ko kayo masakyan. Lalo na pag malayo-layo pa ang pinapasukan nyo, sasakay ho kayo ng tricycle, sasakay kayo ng jeep, di ba? Sasakay kayo ng tren o bus, nako, dapat maaga, madaling araw pa lamang, alis na. Para di maipit sa sobrang traffic yan Talaga, bukas. kasamang wing. Karera na naman sa Metro Manila bukas Oo. ng buhay. Oo. Hindi pa rin natanggal kasamang body wing yung sasakyan na Toyota Gray na Saan? tagilid pa rin sa elliptical road. Hanggang ngayon? Pas ng hanggang ngayon dahil natanggal yung gulong eh. Akala ko walang duting hahatak. Hindi, may nakabantay pero natanggal yung unahang gulong sa bandang kanang sa driver side at saka sa likuran. Ano yan? Bumaliktad itong Toyota Revo na kulay gray. So hanggang ngayon ay nandun pa. Pero yung Buti na lang, hindi traffic ngayon ha, dahil less pa lang yung mga bihikulo. Saan yan ulit? Iba naman yung taxi kanina, no? Iba yung taxi. Oo. Iba rin yun sa taxi. Yung Toyota. nyo, ito naman sa elliptical road pagkalampas ng harapan ng City Hall. Toyota Pero, Revo. Kaya binabantayan ng mga traffic enforcer, baka mabulaga yung mga umiikot, hindi nila alam, mabilis yung takbo nila, nandun na yun, mabulaga sila sa harapan nila yung Toyota Revo. May nasaktan ba dyan? Meron nasaktan yung Nasa ospital. inagaw lang pala to pamangkin. Ang may-ari nito pulis, inagaw, kaya itinakas ng pamangkin, Oh. hindi niya alam na itinakas, ayun, bumaliktad doon sa, hindi malaman kung paano sumalpok to, bumaliktad doon sa elliptical road sa Nag-aaral mag-driving. Wala daw lisensya kasama mga weng, sinasabi ng mga traffic enforcer na sinugod sa pinakamalapit na pagamutan. So, Inagaw lang. Inagaw. Inagaw, oo. Taga saan yun? Taga saan? Hindi ba binanggit dahil yun ang kwento kanina ng traffic enforcer na nagbantay na hanggang ngayon sa elliptical road. Pagkabilang panig to, maluwag ang lansangan. Ika nga sabi ng iba, pwede ka magpatintero dahil napakaluwag ang lansangan. Maging ang EDSA, magkabilang panig. Pero sa Balintawak, hanggang ngayon may mga basura pa rin nagkalat dulot ng mga paputok na ginamit sa pagsalubong ng bagong taon. Yung salita mo yan, pwede kang magpatintero. Talagang madalas ginagamit talaga yan. Cliche na, no? Oh, pero wala naman akong nakikitang nagpapatintero sa EDSA. Oo. Kasamahan yan ng hindi mahulugang karayom. Ganun mga... O kaya ginawang parking lot ang EDSA. Yeah, mga ganyan. Mga ganyan mga pasubali baga. Usad pagong ganyan. Yeah, mga usad pagong. Sinugod sa pinakamalapit na ospital. Ganyan. Talagang sa pinakamalayo may sugod dyan, dead ball na. Ay, nako mga pilosopong kabayo kayo. Ayos! Mga kabayo naman, taon ng kabayo. Wooden horse ngayon. Wooden horse. Wooden horse. Yan. Para... Bibilis ang mga kabayo at nakapokus. Mga kabayo, nakapokus yung direksyon nila. Kaya Jake Maderaso, mahilig sa horse yun. Nagpo-programa sa kapila. Happy New Year sa inyo yan. Happy New Year, Jake at si Arlene de la Cruz. Ayan. Sa IQ. That's right. Kaya matataas yung IQ. Mga nakikinig doon. Pag hindi mo wala. Dali lang. Parin din. Happy New listening Year. din. Happy New Year sa inyo, ha? Ben Macarana. Okay. Bye, okay na. Ating 2014 MOTTO. Ang aking MOTTO ko kasamang Weng at Paddy para kay Professor Eric Sanuan. New Year nakikinig. At si Joby D. Guzman. Maging si Art Pinturina ay nakikinig din. Si Jennifer Villamortosop dyan sa Calamba, Laguna. Oo. Nakikinig din. Yan. Ang motto, don't regret the things you've done. Regret the things you didn't do when you had the chance. Kinakulot niya. Ay, ano na? Parang nasuka ka. Parang hindi mo mailabas yung... Ito namang si Susan, masyado ka namang magbago ka naman.
hindi ka pa rin daw nagbabago dahil OT pa rin tayo sa 2014. Overtime. Di bale, Justin, siyempre, bagong, alam niyo naman, yan sabi ng presidente, di ba? Pag walang problema, boring din, di ba? Oo, tama yan. Bay, ulitin mo lang yung problemang sinabi mo. Pakiulit lang. Sa English. Yes. Medyo... Don't regret the things you've done. Regret the things you didn't do when you had the chance. Alright, the chance. Sabi ko na nga ba. Yes. Chance yun, hindi Chance. change. Chance. Na islang lang konti. Alam mo naman Chance. yung mga Bisaya. Islang, di ba? Oo. Praktisado, the chance. Hindi ka nang atakin sa puso ng pagkuhan nyo. O, sige. Bye. Bye sa Tagalog. Tagalogs. Body and Weng. Body and soul. Ba, maganda yan. Huwag mong pagsisihan ang mga bagay na nagawa mo. Sa halip, pagsisihan mo ang mga bagay na hindi mo nagawa. Pero, may Hindi ba? pagkakataon ka sana. Oo. The chance. Bye. Alam mo, bye. 2014 na ngayon, di ba? Hindi. Total, bagong taon. May bagong simula ka. Yan. Pwede mong subukan ulit na gawin ang mga hindi mo nagawa nung nakaraang taon. Di ba? Ayan. Bagong pag-asa. Bagong pag-asa. Yan. Bagong umaga. Edi 2016 na. Bye. Pero bago tayo magtapos, total overtime naman tayo ulit. Tatapatan ko yung MOTTO mo. Sige. Tatapatan ko yan ng tinatawag na koto. Koto. Ito. MOTTO ko mo, tatapatan ko ng koto. Hindi yung koto sa buhok ha, sa ulo. Koto. Hindi, short for coat ito. Kaya koto. O kaya quotation ko to. Quotation koto. Maganda rin yun. Koto ko. Oo nga naman, ano? Koto ko. Po, may MOTTO mo. Koto ko. Ako may koto ko. Ito ang aking koto ko. Yun na lang, koto ko. Maganda yun, ayos siya. Anong koto mo? Koto ko. In English. English. Mahalaga, bagong taon, bagong simula, bagong oras, bagong araw. Sabi ng kaibigan ko sa Facebook, pinasa ko, ninakaw ko lang. Nang walang paintulot sa kanya. Ito nakapost kasi na gustuhan ko. Rambo, listen. And everyone listen. Make every second count. Without seconds, wag mo na, you cannot make a minute. O, diba? Tama? Tama. And without a minute, you cannot make an hour. Tama. Oh. And without an hour, edi wala. Walang relo. Dami na dapa doon ah. Nahulog sa bangin. And that explains siguro yung mga overtime natin. Tinamaan tayo doon ha. Maganda. Hindi ko naisip. Tayo pa lang Tayo tinamaan pala doon. yung nag-boomerang ha. Pero maganda yung koto mo kasama Weng. Without an hour, edi wala. Walang relo. At koto ko. Moto mo, koto ko. Yan. Bukas tapatan ulit. Moto ko. Koto. Moto mo, koto ko. Bago yun, bago. Grabe, mga sila ulo tayo. Epekto ng kabayo yan. Bye, thank you so much. Bye. Happy New Year, goodbye. Happy New Year, Weng. Thank you. Kahabaan. Thank you sa kasama mo sa kahabaan ng East Avenue, Silvestre. Labay, tata. May wave yung kanyang extra. May wave.
Sumasaludo tayo sa mga nag-duty kagabi, kanina madaling araw, mga That's tao right. na makasama natin dito, sina Rambo, sina Tere, mga security guards na dito na Palipas. nagpalipas sa bagong taon. Pagsalubong. Yung mga tindero-tindera sa kanto ng EDSA, kasama pa yung mga anak na sinalubong ang bagong taon habang nagtitinda ho ng candy at sigarilyo. Sa mga inyong taon drivers. ito. Yan, mga drivers, Taxi drivers, saan? Yan. Buhay ho kayong lahat. May God bless us all this 2014. Sama nyo sa serbisyo publiko, dire-diretso mga naglalagablab ng mga balitang tatakarimin ang inyong napakinggan. Dito lamang sa DCXL 558. Ngayon po umaga ito masama ng Miyerkules tayo, January 1, 2014. Bagong taon, Happy New Year kasama Bagong ni. taon. Kasama. At si Manang Audrey ay nagbabalik. Nabawasan ng 15 minuto. Salamat sa iyong regalong pangbagong taon. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo. Ustedes primo hermano Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay ako si Buddy Oberas. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila.